Stories Live presents Euphoria. Another chapter unfolds starting July 4, 2025. There will be new episodes, awesome new segments, and new music from various artists. See you on our upcoming episodes. Only here at Kahel Stories FB page. Every Friday from 6 p.m. to 8 p.m. and Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Para lang mapalapit sa'yo, nang masilayan lamang ang iyong mga mata. Mangalay man aking mga paa, di hinto sa paglambay, at mahawakan lamang ang iyong mga kamay.
Ngayon, tayo ay pinagtagpo. Huwag ka sanang lalayo. Sulitin ang panahon. Sabihin mo rin na mahal kita. Ilang araw binilang ko para lang makita ang ganda mo. Makamtan ko lamang ang iyong pagsinta. Ngayon, tayo ay pinagtagpo. Huwag ka sanang lalayo. Sulitin ang panahon. Sabihin mo rin na mahal kita. Pinagtagpo. Huwag ka sanang lalayo. Sulitin ang panahon. Sabihin mo rin na mahal kita. Tayo ay pinagtagpo. Di ako lalayo. Sulitin ang panahon. Sabihin na rin na mahal kita, na mahal kita, na mahal kita, na mahal kita, na mahal kita. What's up? Good afternoon, everyone, and welcome to another episode of Kahel Stories Live. Oh, diba? So, napapansin nyo, every Sunday na lang po tayo umi-ere kasi gawa nga ng busy po ko sa aking current work. Kaya, yun po nangyayari, every Sunday na po tayo. Pero I'm so blessed and happy na nakakapag-ere pa tayo despite of so busy. And by the way, my name is Makoy Hidalgo of Orange District.
Yes, and it's another week, and today it's September 7, 3:46 p.m. and nasa bare months na tayo. Grabe. Napakabilis ng panahon. Isipin nyo, parang natulog lang tayo. Nung nakaraan January lang, kaka New Year lang. Ngayon, nasa bare months na naman tayo. So, lumabas na po si Jose Marichan. Ayan, at nagpapatugtog na ang mga establishments like malls, grocery stores, whatsoever, name it. Nandun na si Jose Marichan. Ayan, at syempre bare months na, bagong gupit ako. Buhay pa naman po yung naggupit sa akin. Ayun, awa ng Diyos. At for a change, syempre kailangan natin magpa-ikli ng buhok kahit medyo tumataas ng ating hairline. Yun, kailangan nating magpagupit para naman, 'di ba? Kasi mainit, minsan malamig, minsan mainit. So kailangan natin magpagupit. And syempre, shoutout sa lahat ng ka-health natin all over the social media world. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much for dropping by sa Ka-Health Stories Live. It's Sunday, and don't forget to go to church. At kung may mga family affair po kayo, ingat po kayo. Sa mga may trabaho po ngayon, ingat din po kayo. At sa mga pauwi, ingat po kayo. At last week, I think mahaba po ang naging bakasyon na naman ng mga estudyante. O, di ba? Dahil yung ibang parts talagang binabaha at tuloy-tuloy po ang ulan. Kaya yun, medyo from Thursday, Friday, and then up to today, Sunday, medyo mahaba po ang pahinga ng mga estudyante, o, diba? Speaking of estudyante, later on I have a guest which is a student as well, and owner of Wings on the Go Binangonan, at syempre may banda rin siya. So malalaman natin later on ang tungkol sa buhay niya, syempre, and the guest that I have later on, si Zandy San Jose, drummer, vocalist of the band BNC and BNC Productions. Siya po ang CEO, and syempre owner siya ng Wings on the Go Binangonan. So yun, I'm so excited syempre na alam mo yun, ma-interview siya at malaman yung tungkol sa kanyang buhay, di ba? Kung anong meron sa kanya. Paano niya na pagsasabay-sabay itong mga gatong bagay. I think ako pipiliin mahirap pero kakayanin, di ba? So malalaman natin yan mamaya. At since nagpa-plug din naman ako, I'll be plugging some what do you call this? Mga posters dito. At kahapon po pala, congratulations Yugto Band, syempre. Nagkaroon sila ng EP launch sa How You Brewin. Syempre kasama kami doon at masaya kami na naging part kami nung EP launch na yun. Nakatugtog kami para sa kanila. So ang ganda nung EP. So check nyo yan. And yun nga, speaking of EP, ayun nga, ito yung kanilang EP launch kagabi. Pero you can check their EP which is Distant Memories. Available sa lahat ng platforms yan. And magaganda po yung mga kanta, and ni-record po to kung saan kami nag-record din sa Sikap Music Studio. Syempre, shoutout Boss A. Ayan, yung lagi kong pina-plug na studio po dito sa Ka-Health Stories. Nagkaroon kami ng collaboration sa Ka-Health Stories and Sikap. So, ayan po. At dyan po kami nag-record or nag-rehearsal. So, kung meron kayong mga gustong services like podcast, anything that you want to record or rehearsal, you can visit Sikap Music Studio. Yan, at mag-book kayo doon. Syempre, meron ding current single ang Luna Love Good, which is ang nahuhulog. Lumabas siya last August 28. So you can check their music. And also this song from Bridge the Sky, After Closure, out na rin yan at nirelease nila noong August 28. So you can check their music. Check nyo din ang music ng Oxy PH na rendition nila ng 1,000 Miles from Vanessa. Bisaya ka ba dong? Yung kanilang rendition of Vanessa Carlton's song 1,000 Miles. You can check that.
And syempre yung single ng Grey Rat na Damdamin. Check nyo din po yan. At gaya ng sabi ko kay Boss A ng Sikap Music Studio, meron siya mga single na tulad ito, Pagpili. I-check nyo po din yan. And yung mga kanta ng Vanilla Economy na After Hours, and syempre ang favorite kong Fugitive. O, diba? And also, since nagpa-plug na din ako ng mga kanta, don't forget our songs tag po. Currently, nasa 7,000 plus streams yan. At ganun din ang All Over Again. You can check our music. Unti, syempre, isa to sa favorite ko. At ito po ang Serpentina na ginawa ko nung pandemic. At ito, yung unang nirelease naming kanta, which is, or way back 2022, ang Binibini, syempre. Ayun. And also, since nagpa-plug din naman ako, meron kaming mga tawag dito, mga segments dito sa Kahel Stories. So, every Sunday na po tayo, which is ang Kahel Stories Live. Possible po, every Sunday na po tayo kasi ito lang po ang pinaka-vacant day ko. So, yun. Sorry naman na. Diba? Wala talaga eh. Kahit anong gawin natin, hindi natin mapagsasabay-sabay mga bagay-bagay. So, isa-isa lang. For the meantime, we will stop No Skips Friday and Throwback Thursday. At titignan natin kung paano natin maisisingit yan. Yun. Pero, let's see. Pero, every Kahel Stories, meron tayong tawag dito, Question of the Day. Yan. And speaking of Question of the Day, pwede na tayo mag-Question of the Day para tuloy-tuloy tayo after nito. At kung meron kayo mga insights and ideas about our tawag dito, ang ating Question of the Day, you can drop by and drop your comments. Ito na naman, nalito na naman ako. Hello kay Jeko. Hello, Jeko Lumabo. Thank you so much, brother, for hosting the event last night. Ang galing-galing, di ba? Sorry, binabash ka namin. Ganun talaga ang banda namin. Basher po kami. Galing nyo kagabi. Thank you so much po. Yan, di ba? Thank you. Yahoo! Ang galing din ng bandang Oxy. Galing nun. Grabe mga kanta nun. Pang hindi mo malaman kung Hello kay Jason Corleone. Hello, Papa G. Thank you so much. Pagaling ka ha. Magpagaling ka. At kanina kagabi pala sinisinat ka na. Ayun. At sipin mo, 3 banda pa rin ang tinugtugan. Napakagaling talaga ng taong to. Hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung mga powers mo. Pero, ang galing lang. Sobrang galing mo. Yan. At syempre yung yugto, ang galing din ng yugto. Grabe. Ang gaganda ng mga kanta nila. Kaya, you can check their music. Yon. Sabi ni Kuya Shelvin, here we go. Ayun. Thank you so much, Kuya Shelvin. Yan ang ating consistent viewer dito sa Kahel Stories Live. Kung may i-award lang ako kay Kuya Shelvin, loyalty award yan. Di ba? Yeah, sabi niya, no worries. Alright. So, yun nga. Mag-question of the day muna tayo para, syempre, ma-introduce ko na ang ating guest for this afternoon. So, quick lang naman to. Hindi naman masyado mahaba. And kung may insight nga kayo about this question of the day, drop nyo lang ang inyong insight sa comment section. And let's go. Muna tayo? Question of the day. Diba? Let's do it! Question of the day. So our question of the day last Sunday, it's what's the most selfless thing you've done? So sabi ko nga, hindi na ako dito, hindi na ako masyadong focus dito, pero selfless is the opposite of selfish, 'di ba? Ito yung self-awareness na ginagawa natin, like showing our anong tawag dito, yung pagiging makatao natin, 'di ba? Kumbaga, yun nga, for example, yung pagiging anong tawag dito, pagiging makatao or generous and be kind, yun yung selfless And
alam mo, maraming bagay ka pwedeng gawin to do a selfless act. At alam mo yon, sabi nga ng mga previous guest ko or last week, which is si JB Tadeo ng March 14, sabi niya about this, kailangan umabante ka kasi kapag hindi ka umabante, maiiwan ka, 'di ba? And doing great and doing something for a person which is good, yun dapat ang gawin mo, okay? And sinabi din niya, hindi natatapos ang buhay ngayon eh. Like, porket tumulong ka, hindi na dapat doon natitigil yun. Dapat, kung ito talaga yung gusto mong gawin, ito yung selfless act na ginagawa mo, then do it, di ba? Kasi, yung pagiging mabuting tao, yan yung iiwan mo sa, like, trademark, kumbaga, sa mga tao na nakasalamuha mo or makakasalamuha mo. So, for me, selfless, it's a devotion of duty in life. Okay? This is not a requirement, but this is the thing that you have to do bilang tao. Alam kong maraming nangyayari sa paligid natin, maraming masama na nangyayari, pero let's choose to be a good person. Yun na lang. Kasi wag na tayong sumali sa kanila. It's because it's trending or dahil ginagawa nila yon, 'di ba? So wag na tayong makisawsaw pa or makisali sa ganong attitude. But ilagay natin yung sarili natin na maging mabuti na lang. Wag na tayong maging isang dagdag kuto sa na to. Sa sambayan ng ito, 'di ba? Pero yun nga, hindi na mo magfo-focus sa question of the day na to, pero kasi ang current question of the day natin ay ito. What is the greatest physical pain you've ever felt? So for me, ito kung meron kayong insight about this question of the day. What is the greatest physical pain you've ever felt? Ito, i-define ko lang muna yung pain. So pain, or this pain that you've ever felt, pain teaches life lessons like self-awareness and resilience, showing your strength and what you need to heal or let go of. And it can be a source of motivation. Ito tandaan nyo to pain can be source of motivation, leading to growth and deeper appreciation for joy and compassion. Diba? Yahoo! And syempre kapag ikay nasasaktan, you have to learn to accept. Learning to accept, okay? Learning to accept the process and learn from pain allows us for transformation. And this is also ultimately making you a stronger person, a wiser person, or more compassionate person. So, pag ikaw nagkakaroon ka ng like pain, emotionally pain, physically pains, or physical pains pala rather, alam mo yun, gamitin mo to as as strength and motivation as well para alam mo yun, matuto ka sa buhay. And sabi ko nga sa inyo, this will be an opportunity for you to transform, to make you stronger and wiser, 'di ba, as a person. So eto nga, maraming example kasi yan like pain teaches you acceptance. Yan, gaya ng sabi ko, pag nasasaktan ka, tinuturuan ka ng pain na to na tumanggap. Okay? Tanggapin yung mga bagay na masakit for us kasi yun talaga yung realidad. Kaya nga tayo nasasaktan kasi pag hindi tayo nasaktan, boring ang buhay, 'di ba? At pag hindi natin nadadaanan yung mga pains, yung parang nai-stress tayo or yung sakit ng dibdib, emotionally or physically, like nasusugatan tayo, hindi tayo matututo sa buhay. And like gaya ng sabi ko sa inyo, pain teaches us acceptance, okay? Or to accept. One of the many incredible things pain can teach you is the pain demands your presence, focus, and attention. So yung pain kasi nandyan lang yan like kahit anong gawin mo, mabuti man yan, nandyan pa rin sa likod natin yan yung pain. Talagang masasaktan tayo kasi alam niyo bakit? Dahil nag-expect tayo ng something great na, alam mo yun, eto na nga, hindi tayo nakukontento sa kung anong meron tayo. So we exceed more,
we expect more, that's the time na we feel like bumibigat yung loob natin kasi hindi natin na-achieve yung bagay na yon na ini-expect natin, 'di ba? So, kaya tayo nasasaktan, 'di ba? So, yun lang, ang masasabi ko lang is pain really change you as a person. Pain sets you free. It's gaya nga sabi ko, this will be your opportunity for transformation, 'di ba? Ang nagagawa ng mga pains na to is to change you, to let you to become a stronger, a better person, 'di ba? And pain sets you free from suffering, 'di ba? Kaya ito yung sinasabi ko na pag may iniisip ka kasi or may nangyayari sa iyo tapos naka-focus ka lang doon at hindi ka nakukontento sa kung anong meron ka and you expect more, doon tayo nasasaktan 'di ba? So, ang pain din, isang bagay din that sets us free from suffering. Pain will be the biggest motivation sa buhay natin. Like, pag nasaktan ka, pumalakda ka ngayon, at parang feeling mo wala ka ng kwentang tao. No. Pain will teach you, or it's a platform, or it's another way for you to be motivated as a person. Kasi, sabi ko nga sa inyo, normal lang masaktan, okay lang yan. At tinuturuan tayo ng pain para tumayo sa sarili nating mga paa. Kasi if we don't do that, we will not grow as a person, we will not be a better person. Okay? And remember, tandaan nyo to. From this question of the day, what is the greatest physical pain you've ever felt? Pain is a blessing. Tandaan nyo yan. Kahit ano pang klaseng pain yan, emotional, spiritual, physical, pain is a blessing. So, wag nyong isipin na, nasasaktan ako ngayon. Parang wala na talaga, wala nang pag-asa to. Wag nyong isipin yun. So, put yourself together and always think na itong nararamdaman kong sakit, blessing to from the Lord. Kasi kung di nangyayari to, hindi ako magiging matibay. Meron din akong gustong sabihin sa inyo. Yahoo! I want to share something from you. Isang nangyari sa akin sa buhay namin, kami mag-asawa, which is, we had this motorcycle accident. That's way back, I think, 2019. So, may motorcycle accident na nangyari sa amin. So, ang masaklap nun kasi, we thought, while riding the bike, we thought that, habang binabaybay namin yung Chendesitas, yung flyover, kala namin water tong dinadaanan namin. Pero kasi ang nangyari, hindi namin namalayan na hindi pala water, ito pala ay oil. So, nung medyo swerve namin ng konti, ng bahagya sa kanan, nagwiggle ang motorcycle. So, tawag doon, pumalakda kami dun sa street or sa kalye, tapos umikot yung motor, kasama kami, umikot din kami. So, I thought, yun yung katapusan namin. So, I thought na hindi na kami uwi ng buo. Pero, alam mo yun, God is great kasi kung hindi namin mararamdaman yon, hindi kami matututo na ma-realize namin na may lesson for us na okay, siguro sign na yon na wag mo na magmotor, 'di ba? Or kung magmo-motor mag-ingat, 'di ba? Kasi ang hirap like hindi namin in-expect talaga yun. Akala namin katapusan na namin. So that's the physical pain na hindi ko makakalimutan. And siguro yung isa pa, meron sa buhay yung mga struggle, like pag you feel that you are yung mga budget mo financially, parang alam mo yun, kulang talaga yung budget mo, hindi enough for the week, parang nai-stress ka, 'di ba? So emotionally pained ka, hindi mo alam kung paano ka makaka-survive. Pero alam mo, pinagdadasal ko lang 'yan kasi sabi ko nga sa inyo, pain is a blessing. And we have to continue in life kahit meron tayong nararamdamang pain, kasi
is, guys, it's normal. Promise. It's normal. And we have to cope kung anong pain ang nararamdaman natin, di ba? So, kung meron kayong insight about pains, well, you can drop your insights about this question of the day. And sabi nga ni Kuya Shelvin, sabi niya, the most selfless thing I've done was organizing a free ukulele workshop open to everyone since 2018 with no payments accepted at all. Instead, we welcomed donations and all proceeds went to charities, mostly orphanage. And for me, it wasn't about making profit. It was about sharing the joy of music to younger generations while also helping children in need. O, di ba? Yan ang selfless act kasi di ba, sharing blessings without expecting back or something back to you. That's a selfless act. So, yun naman tagang dapat, di ba? And gaya nga sinasabi ko, itong pain na to, bottom line na to sinasabi ko is pain is a blessing. So, it will help you be motivated. So, yun lang naman ang aking insights about this question of the day. So, ayun nga. Ano ba? Yun lang naman masasabi ko. Yun lang yun. O, diba? And, saglit lang. Hold on. Nasaan na ako? Ayan. Okay. So, in a bit, I think ready na ang aking guest for this afternoon, no? And just quick moment, hold on. At bago ang lahat, at magta-time check muna tayo, okay? And give me a little bit commercial muna tayo, okay? Hold on. Time check, it's 4:09 p.m. and this time check is brought to you by JAJ Chili Garlic, Michael and Maddie's Crochet, and syempre Sikap Music Studio. And I think ready na ang aking guest for this afternoon. At mukhang lilipat muna ako ng pwesto. Kasi may gagawa daw pero wait lang. Sige, maya-maya. At mag-commercial muna ako saglit. At mukhang ready naman yung aking guest. So, in a bit, pipreview ko muna to. Itong music video namin ng All Over Again. At ako'y maglilipat muna saglit, ha? Lilipat ko muna tong aking upuan at mayroon lang may gagawin daw dito. So, wait lang. Sige, panoorin niyo muna to All Over Again from Orange District. And after this, I'll be introducing my guest for this afternoon, Zandy San Jose. So, see you in a bit, Zandy.
'Cause today I'll never walk away. We'll let this happen all over again. 'Cause I want to spend my whole life. I want to walk this out with you. Your eyes shine like no other, like no other, and you let them come, but it doesn't matter. Been straight to let this feeling flow. Not knowing I'm already attached to you. 'Cause today I'll never walk away. We'll let this happen all over again. 'Cause I want to spend my whole life. I want to walk this out with you. Cause today I'll never walk away. We'll let this happen all over again. 'Cause I want to spend my whole life. I want to walk this out with you. I want to walk this out with you. I want to walk this out with you. Ayun. O, di ba? Nag-change location lang ako kasi may gagawin lang dito sa bahay for the meantime. Ayun nga, kaya medyo napasubo ko ng ano doon, nang wala sa oras. Kaya, natawag dito, nag-commercial ako ng mabilisan, di ba? Pasensya naman na. Pero, okay naman na, no? I think ready na ang ating guest, so umpisahan na natin to. So, ayun na nga. Ay, nag-freeze ako. Ano nangyari? Ayun, nag-freeze yung aking camera. Saglit. Okay. So, I think ready na ating guest. Yan, at
ipapasok ko na siya sa ating tawag dito sa ating stream. And our guest for this afternoon, walang iba kundi si... Ready ka na ba? Ba't wala kang camera? Show yourself. Yeah. Okay, so ready na siya? And let's do it. And this is my guest for this afternoon, Zandy San Jose. Yun, no? Hello po. Hello. Good afternoon. Ayun. Pasensya na at ang daming commercial at sige para tapusin na nating mabilisan to. Pero ito nga, hindi ko na patatagalin. Zandy, introduce yourself. Will be my first question. Or hindi naman question totally. Pero you can introduce yourself. Sino pa si Zandy? Anong ginagawa ni Zandy? At yun, lahat ng tungkol sa'yo. Go ahead. Ayun. Ayun, ako po isang estudyante. Humanities of Social Sciences po yung strand ko sa Pinanganan Catholic. Tapos, ayun, kada weekends naman, nagpapaprob ako. Ayun, tapos tumutugtog sa labas. And, minsan, tumutulong din po ako sa Wings on the go ng mga manok. Ayun, yun lang naman. Oh, di ba? So, yan si Zandy at yan ang kanyang mga ginagawa. And, syempre, tatanong ko na din, paano mo nagagawa to? Like, you are a student, tapos tumutugtog ka, tapos tumutulong ka din sa Wings on the Go. So, paano mo napagsasabay-sabay lahat ng to? Sige, sabihin mo nga sa amin. Pag po, may vacant time po sa class ko po, kasi po pangapon ako. Tapos, pag may free time po doon, pag break time, doon po ako naghahanap ng mga bands na pwede invite sa prod po namin. Tapos, ayun, hanggang sa makailang banda na po ako na ma-invite. Tapos, pagtapos naman po ng vacant, iniintay ko na lang po yung mga reply nila. Tapos, ayun, pag uwi ko naman po galing school, dire-diretso po ako sa Wings, then, po ako ng mga order sa Grab, Food Panda, tapos yung sa online naman po yung sa page po namin. Tapos, ayun, basic lang. Ang galing. Basic pa ba yun? Basic pa ba yun? Pero, Parang di naman basic, parang mahirap na tayo kasi like, ang dami mong ginagawa, di ba? Pero at least, anong tawag dito, kahit sabay-sabay sila, at least, alam mo yung, dapat unahin, di ba? May mga top priorities ba, ganun. And syempre, Zandy, I just want to ask as well, syempre, ito na yung mga unang tanong ko, and first part of our question. Sabi ni Kuya Shelvin, hi Zandy daw, ayan. Hello. hello po. Yun, no? And syempre, ito na nga yung mga questions ko about music. Later on, I'll be asking some personal questions. So, ito na nga. What got you into music? Ano ba yung nag-spark? Bakit pumasok ka sa music? And as drummer, alam ko kumakanta ka din pero nag-focus ka sa drums din talaga. So, bakit? Bakit ka pumasok sa music? Di ko din po alam Pero, to be honest po, nung 3 years old po ako, doon po ako nag-start. Tapos, ang first na kanta po na natutunan ko sa drums noon, Huling Sayaw ng Kamikasi. Then, hindi ko pa po abot yung pedal nun sa drums. Then, ayun. Tapos, after nun, tapos hanggang ngayon po tumutugtog na ako kung saan-saan. Tapos, ayun. Galing. And, syempre, gusto ko lang din itanong, bukod sa drums, may alam ka ba bang instrumento like guitar, piano? Wala po, drums lang po Drums talaga. lang. Pero, kumakanta po ako, yun lang. Alam ko kasi kumakanta ka din pero galing lang no, makanta ka habang nagda-drum. So, bihira yung ganun, na nakakagawa ng ganun. Well, ako, dati kasi sa Orange District, bago ako naging vocalist, drummer ako. So, ako din ang kumakanta noon nung wala kaming drummer. So, pahirapan ang sitwasyon ko noon. So, na-try ko yan, yung ginagawa mo. Mahirap, pero masaya, di ba? Kung yun naman ang gagawin mo, drums lang, palo, makaka-focus ka naman din sa kanta at least. So, pero bihira yung nakakagawa ng ganyan. Very talented yung mga ganyan. So, eto,
Ano ba yung nagpa-motivate sa'yo when it comes to music at magkaroon ng BNC? Kasi may banda kang BNC, di ba? And could you also tell us about BNC, your band? Bakit siya BNC yung name? And ano yung nagpa-motivate sa inyo? Bakit kayo bumuo ng ganitong banda? Ano po yun, year 2017 hanggang year 2018. Yung mga ex-bandmates ko po, kakilala ko na po sila. Then, niyaya ko po sila mag-jamming nung time na yun. And, ayun po, hanggang sa tuloy-tuloy na po yung mga gigs po namin nun. Tapos, kasama ko po sila mami and daddy pagpunta po dun sa mga gigs. Then, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po yung BNC. Hanggang sa napalitan na po yung mga members. And, ayun. Okay, okay. Kasi bukod po sa pagpuprod dati, ang ano po talaga namin is, sumasali po kami sa mga Battle of the Bands. Umaabot po kami hanggang Bulacan, Cavite, Laguna. Ayun. Yun po talaga yung pinutugtugan po namin. Then, after po nun, naggawa na po ako ng prod. Kasi, di ba, sa Binangonan ka, and medyo malayo ang Laguna, di ba? Or may access dyan from Binangonan going to Laguna. Parang layo, di ba? May daan naman po dito. Tapos, meron naman din po kami, may service po papunta doon. And, mabilis lang naman po yung biyahe kasi may daan po sa Taytay, yung sa C6 po. Dun, ano, para mas para mas mabilis. Hindi ko naisip yun. Anyway, eto, next question. Since nga about BNC, you mentioned, tama 'di ba? 2020, tama? Binuo nyo? ano po, 2018 po. 2018, okay, 2018, sorry. And kayo ba, may mga compositions ba kayo? Kung meron, paano yung naging creative process nyo? Paano kayo gumagawa ng kanta? Meron po kaming isang composition nasa Spotify na po siya. Title po nun, Hanap Ka. Then, yung kanta po na yun, may nag-compose po nun. Yun. 3 po yung writers nun. Tapos yung kwento po nung song na yun, yung inagsulat po nun, may 15 years po siya na karelasyon. Tapos, ano niya na po yun fiancé niya na po. Tapos, after po nun, naghiwalay na po sila. Then, hanggang ngayon po, di pa rin po nakakapag-asawa yung writer. Okay. So, galing yun, no? Parang, so, kanta niya yun doon sa someone na yun. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakapag-asawa. Tama ba? Dun sa girl po. Grabe. Ang kulit lang. And ito pa, hanap ka, 'di ba? Hanap. Meron pa kayong like plans like gumawa or maglabas pa ng compositions or music nyo? Ngayon po, may ongoing po kaming ginagawa po na kanta. May lyrics na po din. Lalapatan na lang po namin ng tunog. Then, ayun po, wala pa po siyang title, pero sana po soon malabas na po namin sa digital platforms. Sana. At aabangan nating lahat yan, syempre. And ito pa, another question about music. As a musician, as a drummer, do you have a dream, like a collaboration, whether it's local artist or foreign artist? Sino ba yung mga like dream mong makasama sa isang tugtugan? Like for example, ikaw yung drummer. O sinong artist or band ang gusto mong makasama? Siguro po sa international, ano po? Kasi madami yun. Pero isa lang. Sige, isa lang. Bigyan mo. Sige, bigyan mo ako. Nakikita ko. Ano po? Lang.
Kasi magko-concert sila sa Pinas next year. Siguro po My Chemical Romance. Ay, oo, tama. My Chem. Pag local naman, sino? Pag local naman po, si TJ Monterde po at si Casey Tandingan. Ayos. Ayos yun. TJ Monterde. Sige. Kilala ko yung mga niya, mga musikero niya, mga nakakatrabaho ko noon. Pero yun nga, eto, another one or another question about music. Ano ba ang current genre ng BNC ngayon? Alternative rock po. Okay, alternative. Tsaka po rap. Okay. Tsaka po rap. And may ibang genre ka ba bang like pinakikinggan, ganon? Bukod sa alternative rock? Madami po. Pero, ang pinapakinggan ko po ngayon is mga pop punk, Oo. mga ganun. Tas pop, Punk. mga, Para mga Android 18, no? mga ganun. Yeah, Android 18. Oh, shoutout kila nandun kami sa bar nila kagabi sa How You Brewin. So, yun. First time namin dun. Anyway, eto pa. Ang dami kong tanong, di ba? Okay, sasama-sama ko na itong mga tanong na to. Siguro, I have 2 more questions about music. At tapos ipi-play natin yung video nyo. Well, marami ka kasing video na like, short videos. So, ipi-play natin lahat yan later on. Tapos, yun. Pero to, another one. Punta tayo sa mga challenges. Ano ba yung like challenge na experience ng BNC as a band? Ano ba yung like biggest challenge na experience nyo? Yung challenges po na nangyari po sa BNC, yung nawala po yung mga ex-bandmates po namin. Okay. May the reason why? Bakit sila nawala? Iba po yung isip nila. So parang iba yung gusto nila i-pursue or i-priority, parang Iba po okay. sa nila. So shoutout sa kanila. Sinayang niyo yung I mean, kumbaga talented ka naman in music, so okay lang naman may iba kang priority, like sabi natin games or most especially studies. Pero kung gusto mo talagang gawin yung music, talagang dapat hindi mo pakawalan kasi sayang yung gift na yun. At bihira lang yung mga ibang tao nga dyan gustong mag-play ng music, hindi nila magawa kasi alam mo yun, hindi talaga sila binayaan ng gift. Pero tayo na binayaan ng gift, binigyan ng gift na mag-play, kumanta, 'di ba? Sinasayang lang natin yung pagkakataon, diba? Oh no. Anyway. Ito nga, next question ko about music. Ano ba yung bigyan mo ako ng isang achievement ng BNC, yung banda mo, or ikaw na lang, sige, mamaya na lang yung sayo. Pero as a band, yung BNC, bigyan mo ako ng isang achievement at isang struggle. Tapos na pala tayo sa struggle, no? So, sige, isang achievement na hindi nyo makakalimutan. Yung nakapag-front up po sa mga big stars. Like, sige. Okay, anong banda? Like Ben and Ben, Lola Amor, Grace Note, Franco. Madami po pero madami pa po. Galing. Pero masaya po kasi syempre, na po yun to the highest level ng mga big stars. Syempre, yung mga, legendary, kumbaga sa musician. Sa OPM. At shoutout nga kay Grace Note. Nag-concert sila kahapon sa may Green Hills. So, ayun. Ano tawag ito? Chatrino ba yun? Nakalimutan ko na yung name nung Basta sa Promenade. Promenade ba? Promenade. Yun. sa Promenade.
sa Green Hills. Yun, meron silang concert doon kahapon si Grace, no? Ayun. So, ayun na nga, since ayun lang naman ang aking mga tanong for music, siguro mamaya may isip pa ako na katanungan. Pero, bago lahat, we can play these videos that you have. Actually, guys, ito pong mga video na sinend ni, tawag dito, ni Zandy, medyo maikli lang siya, so I'll be playing that all para isang ano na lang siya. Tapos later on, maglalaro kami. So, sige, panoorin na muna natin itong mga videos from Zandy and BNC Band. So, let's watch this. Let's go. And we're back. And syempre, current time check lang muna tayo para mabilis. Pa-plug ko lang din to.
Time check now. It's 4:37 p.m. and this time check is brought to you by JAJ Chili Garlic, and discover the great taste of the best homemade JAJ Chili Garlic for only 100 pesos. You'll discover the crispiness, a bit of spice, and perfect flavor. Order now, message Tita Jubel or Kahel Stories Live for your orders. And syempre, Michael and Maddie's Crochet. And Michael and Maddie's Crochet. Nawala yung ano ko. Wait lang. Saglit. Ayun. If you want to personalize your crochet for gifts, souvenirs, or giveaways, message them now for inquiries. Visit the Facebook page of Michael and Maddie's Crochet for your orders. Yahoo! And syempre, Sikap Music Studio. Sikap Music Studio collaborates with Kahel Stories Live that offers a variety of services like recording, voice-over recording, equipment rentals, podcast, band rehearsal, and many more. Book now at Sikap Music Studio located at Anak Pawis Barangay, San Juan, Cainta, Rizal. And my guest for this afternoon is Zandy San Jose, and let's GGGG. Alright. Ayun. So, additional question lang din about music, syempre, about BNC. Kayo ba, do you have any plans to release like an EP or album soon? Meron ba kayong naisip na ganon? Opo. And yun nga po yung sabi ko nga po kanina, ongoing po yung mga Ibang kanta? ibang songs na ginagawa po namin. And sana po soon ma-release na po namin yung kanta. And kasi po kaya hindi po agad magawa ng tunog kasi yung vocalist po namin na ate ko, nagdi-duty po sa Amang Rodriguez, doon po sa Marikina. Oo. Wow. Kaya, Ang galing. intern. Intern, oo. Nag-tech intern po dyan sa Amang Rodriguez. Ang galing. Kaya hindi po namin agad magawa ng pinaggawa. Busy po siya, iba-iba po yung oras ng duty niya po dyan sa hospital. Kaya, ayun, minsan po nagigig kami, wala siya. So, sino kumakanta? Ikaw? Ako po. Oo. Galing. Pero it's still a good thing because at least may plan, di ba? At gagawa kayo ng ano. And could you also tell us like a quick lang or like insight lang about sa gagawin yung mga music? Like ito ba ay heartache songs? Joyful songs ba to? Mga ganon. Ano bang tema nito? Love songs and yung pang-broken po. Ganun. Okay. Sige. Nice. Ayun. So, this is the second part of my questions and this will be personal questions, by the way. And okay lang ba sa'yo magtanong ng mga personal questions? Okay lang? Okay. Sige. Okay lang po. Okay, game to. And syempre, ito ang unang tanong ko sa mga personal questions. What is your favorite quality sa sarili mo? Quality? Favorite ko po quality is quality time. Kasi, Quality, assertive ka. Yung magpalakain ka. yun. Assertive daw pala sabi ni ma'am. Mali. Yun. Assertive. Kasi po wala kaibigan po sa iba. Kasi kunwari po yung mga ibang tao po na hindi ko po ka-close. Nagiging ka-close ko po agad kasi yung hindi po ako introvert eh. Gusto ko ganun. Very But, open ka, friendly kung ganun. Ayun po. Oo. Galing. Which is good kasi bihira yung mga ganyan. Like most of the time people are so shy to to engage, to
to those people around them. So, bibihira yung ganyan. So, good job, good job. And hello kay tita na nandyan. Hello po kay mami na nandyan. Wala bang sarado ba ang BNC ngayon? Sarado, no? Bukas po. Bukas. Okay, Ay! okay. Bukas po yung wings na yun. Okay. Oo nga, ang wings pala. Ano yung sinasabi ko? Ang wings pala, ang wings. Nalito na ako. Sorry. Ang wings pala yun. Okay guys, sa mga tropa na nasa area ng Taytay, Angono, Binangonan, you can check Wings on the Go, Binangonan. At malayo kasi kami. Lalo na yung aking kabandang si Kit Gonzales, kaya hindi kami makabiyahe ng Binangonan kasi far view yun. Malayo po kami sa Binangonan. Pero if you guys are located in the area of Angono, Taytay, Binangonan, check Wings on the Go, Binangonan. At yun nga, masarap yung mga pagkain po nila. Actually, nung pumunta kami, first time naming at ang sarap nung mga manok nila, mga manak. Ayan, the best yung mga manak nila dyan. Ayan. Medyo social lang kasi social po si Zandy. Joke lang. Hindi. Joke lang yun. Eto na nga. Since, eto na nga aking next question. Ano ba ikaw as Zandy, San Jose, ikaw naman, ano ba yung mga biggest challenge na na-experience mo throughout your life? Lalo na yung, for example, siguro bibigyan ka ng mga scenario, nung papasok ko sa music, tapos ito nag-aaral ka, tapos tumutulong ka sa pagmamanage ng Wings on the Go. So, ano yung mga challenges na na-experience mo during this process of prioritizing these things? Ano po? Siguro po, tulog. Wala kang tulog. Kasi po, laging puyat po Siyempre po, napasok, tutugtog sa gabi. Oo. Tapos, siyempre po, di ba puyatan? Kinabukasan po ulit may pasok sa school. Then, pag uwi naman po galing school, pumupunta po sa Wings. Oo. Ayun. Galing. Isipin nyo guys, eto ma-inspire kayo sa ganitong tao kasi bihira yung mga ganitong tao na they really pursue their passion in music at the same time pumapasok sila sa school tapos tumutulong sila sa family business. Bihira po yung ganyan tao, alam niyo yun, dapat isa kayo sa mga ma-inspire sa ganito kasi paano ba? Mahirap pero masaya. Tama ba? Tama ba, Zandy? Opo. As long as you're enjoying life and you're doing great, hindi mo maiisip yung pagod, yung stress, yung hirap talaga. And yun nga, bihira yung ganyan. Kaya if plano nyo po maging ganon, edi kaya nyo yan. Go push nyo yan kung saan kayo masaya. Ito nga, kaya ko gines si Zandy para at least malaman nyo. Kasi nakikita ko po sa Facebook, friend po kami sa Facebook, nakikita ko na ang dami niyang ganap sa buhay, di ba? Hindi nawawalan ng tawag dito, ng affair or events sa sa pang-araw-araw. Kaya ako na lang po yung napapagod. Anyway, eto naman, Zandy, I will ask you as well, kung may babaguhin ka sa sarili mo na siguro isang ugali lang, ano yun? At bakit? Siguro po yung pagiging sumpungin po. Ay, bakit naman? Di, kasi po, ayun na po yun sa konting bagay. Sinusumpong na po agad ako. Pero I think it's Yun lang. I think it's just normal. People being masumpungin or moody, kumbaga. Kasi bihira lang hindi pala bihira. Normal lang yan. Kasi ako minsan okay, masipag ako ngayon. Minsan, ngayon, mabait ako. Bukas, na naman ako, masungit na naman ako. Mga ganun. May season ng natin. Depende sa trip talaga ng tao. At normal po yung mga ganyang meron tayong change of mood, kumbaga, ika nga. Pero, ayun. Well, thank you for sharing as well. And ito pa, ano naman yung ugali
ng ibang tao na you admire to them but you don't have? O kumbaga, parang another one is, what trait you admire in others but you don't possess yourself? Siguro po, mayabang po tsaka masungit. Okay. Why? Hinahangaan. Hinahangaan pala, mali. Hangaan. What trait do you admire in others? Yeah, but you don't possess yourself. Wala akong ganun. Yun nga. For example, ako, ang ina-admire ko sa ibang tao is yung pagiging magaling nilang magaling sila mag-multitask. Ayun. Ako kasi hindi ko yes, I do multitasking. I can do that. Pero believe ako or sobrang amazed ako sa mga tao na alam mo yun, napagsasabay-sabay nila lahat ng ganap sa buhay. Like you, di ba? Napagsasabay-sabay mo ang mga bagay-bagay. Kaya ang tanong ko, ano ang isang trait or ugali ng isang tao na meron sila pero wala ka? Mahaba ang pasensya. Mahaba pasensya. Mahabang pasensya. Wala po ako nun eh. Pero, I mean, ikaw nagbabanda ka. I mean, siguro sa atin, kailangan sa atin sa mga musikero tagay mahabang patience. Like, because, di ba, number one, hindi naman biro yung ginagawa nating sa pagtugtog, di ba? And kung may plano talaga tayong gumawa ng music, talagang dapat hahabaan natin ng patience natin, di ba? So, I think hindi naman ganun na like wala kang pasensya. Kain ka ng biskwit na pasensya para humaba pasensya mo. Yan. Marami akong supply dito nun. Anyway, eto pa, another question. Meron ka bang like personal mantra or in other term parang statement na pinangahawakan mo sa buhay mo? Like ako, ang personal mantra ko is keep moving forward or make a story bigger than yourself. Yun yung mga mantra ko eh. Yung parang pag lagi kong dala yon or lagi ko iniisip yon, it keeps me motivated. Yun, parang ganun. So may mga personal mantra ka ba? Ang personal mantra ko po, Or statement? ito po. Maikli lang po to. Sige. Pag kaya po ng iba, kaya ko rin po gawin. Yun ang maganda doon. Pag kaya ng iba, kaya ko rin gawin. Okay, sige, tatandaan ko yan, ha? Pag, iti-take note ko yan. Pag kaya ng iba, ito na, ito-take note ko. Kaya ng iba, kaya ko rin. Okay, sige. Noted po. Okay. Sige. Eto, another question. Dami kong tanong, no? Sorry, ikaw ba, meron ka bang desisyon sa buhay na nakaapekto? Like, a good decision in your life na nakaapekto talaga sa'yo ng husto, na nagpabago ng buhay mo? This is about the good decision. Dati ayaw mo. Siguro po yung pagbuo ko po ng banda. Okay, bakit? Kasi po dati, nung nagkaroon po kami ng problema, ayaw ko na po tumuloy. Pero nung nakamove on naman na po ako, ayun po hanggang ngayon po, tumutugtog pa din po ako kung saan-saan. Tapos pag may nag-aaya ng mga ibang banda din na walang drummer, ganun. Sumasama po ako. Oh, okay. Para matuloy po yung passion ko po sa pagtugtog. I see. Well, that's nice. Ang ganda. And, tama nga naman. Ako din kasi minsan, pag anong tawag dito? Pag ako din,
ano dito, yung mga decision ko din sa buhay, yung alam mo yon, akala ko nga masama yung na nagiging decision ko, pero maganda naman din pala. It results in good situation, eh nakakatuwa kasi ang daming, kumbaga, pag nag-decide ako ng something, maraming nababago, and maganda naman din ang resulta, kaya natutuwa naman din ako. And speaking of result and comments, nakikita ko dito sa Facebook na hello kay Tita Nanet. This is ano, 'di ba? Your mom, Nanet San Jose. Opo. Hello. Good afternoon po, Tita. Hello, shout out po. Nasa gilid ko po siya. Ayan. Oh, narinig ko nga yung boses niya. And sabi ni Jeko, thanks to BNZ, sabi niya, thanks to BNZ sila nag-handle ng first EP ng Oxy. Oh. Good job. Ito pa. Sabi ni Kuya Shelvin, si Ishan nagda-drums habang nagro-Roblox. Oh, kaya mo yon? Nagda-drums habang nagro-Roblox. Kaya mo ba yon, Zanti? Oh. Tayo, kanta lang. Oh, kanta lang habang nagda-drums. Ito, malupit. Nagro-Roblox, 'di ba? Yun ang talent, 'di ba? Oh. Shout out Isha. Isha. Galingan mo pa mag-Roblox. Yan. Ito pa. Oh, sige. Moving forward to another questions. Bago tayo, syempre, wala na akong video ipi-play eh. Naubos na eh. So, puro short na lang yan. After nito, maglalaro tayo at tuloy-tuloy tayo. So, eto, another question bago tayo mag-move forward. And, eto medyo ano lang to, medyo parang, hindi naman, bihira ko lang itanong to. Kung meron kang isang memory, natatanggal, which is one thing or one event, a memory, okay, tanda mo at one thing, one event of memory na gusto mong tanggalin sa buhay mo, ano yun? Like specific event or bagay na nangyari sa buhay mo, like a memory, ano yung tatanggalin mo? Yung di po ako nakapagpa-picture kay Franco. Oy, bakit naman? Bakit? Kasi po may fit po yung ano nila, management. Okay. Kaya, hindi daw po pwede. Punta ka sa minsan nandun sila minsan sa JB Music EDSA. So, pupunta sila doon. Doon sila nagre-rehearse ng Urban Dub tuwing Friday ng gabi. Sinabi talaga. Oh. Tuwing Friday ng gabi, sinabi. Hindi kasi kakalala ko yung tawag dito. Yung kakilala namin yung road manager si Sir, basta pakala nun. Si Kuya kasi nakakakilala. Ano ba? Nakalimutan ko yung pangalan. Sorry. Sir Alex ata. Yun. Manager ng Urban Dub. So, madalas silang kasama sila Franco. Pag sila naman magkakasama, like banda lang, wala namang management na kasama doon. So, pag talagang events, talagang hindi mo uncontrollable talaga yun. Like, meron talagang maghihigpit talaga sila. So, ayun. Kaya pag natsempohan mo na lang, I know there will be another chance, like malay mo makasalubong mo sa mall or another small event na opener kayo ng banda mo, 'di ba? So malay mo, di natin alam, 'di ba? Yeah! So ito na. Ito na yung gagawin natin. So magfa-fast talk na tayo. Ready ka na ba? Okay. So kung ano yung mga itatanong ko sa'yo, sasagutin mo lang ng mabilis. Wala nang isip-isip. Like, kung ano na pumasok sa isip mo, yun lang yung sasagot mo sa akin. So, okay? Ready? Alright. So, ito na. Question number 1. A song that makes you cry. Balisang po. Favorite karaoke song? Ano po, Tagana by Apdamadang. Okay. A song you will play on a road trip. Eraser, Alapa po by Eraser. Maganda yan. Favorite singer? Regine Velasquez. Oy, Yahoo! Tawas to. Favorite band?
Android 18 po. Oy, Android 18. Shoutout to Android 18. Best concert. Best concert. Ben and Ben. Loud music or soft music? Pwede po ba both? Okay, sige, vote na lang. Wala naman akong choice. Okay. Rock or pop? Rock. Rock. First song today. Person today, teleserye po by Android. Uy. Piano or guitar? Piano? Piano. O kahit di ka nagpe-play, no? Oo nga. O, sige. Sorry. Vinyl or digital? Digital po. Day or night? Night. Dance or chill? Chill. Loudest song for you? Loudest song. Ano po? Carino Brutal po by Slapshot. Uy. Oo nga. O, sige. Old songs or new songs? Old songs. Covers or originals? Covers. Favorite instrument? Syempre, drums. Ako Drums. na sumagot. Sige. Fast or slow? Slow. Sing or dance? Sing. Solo or band? Band. Sad or happy? Happy. Finish the sentence. Music is... Music is my passion. Yeah. Medyo naguluhan doon sa part na ano no? Na ako na lang yung sumagot ng favorite instrument. Drums, di ba? Gulo. Anyway, ito na. Next is we're almost done, by the way. And syempre, meron ako tatlong final questions for you. This is the final note. And syempre, let me know as well kung ano yung mga masasabi mo dito. Pero this is my first out of 3. Ito na yung first question ko bago tayo magtapos. If you could time travel, what is the one piece of advice you could give to your younger you? Tumugtog po. Tumugtog lang. So, guys, ito lang, ang mapapayo ni Zandy ay tumugtog lang kayo. Huwag kayong magpahinaan ng loob, di ba? Tama ba ako? Opo. Okay. And what are your advice for the younger generations to Kasi yung isa ay younger you. This time is for the younger generations. Ano ma-advise mo sa kanila? Baliktad pala yung tanong natin. O, sige. Ay, sagot ko pala. Yung sa second question naman po, expose the music to music po. Okay. Ano pa? Anything else? Mas maganda po kasi. Tapos, ano po, focus po sa goal. Focus sa goal. Alright. Tandaan yan focus sa goal, guys. So lahat po ng generation ngayon, mas bata pa kay Zandy, don't forget na if you want to play music, if you want to do this, focus lang kayo sa goal, tuloy lang kayo, and syempre eventually mahirap magbanda, and syempre priority pa din ang school. Okay? Lagi niyo tatandaan. Ito, at pangatlong tanong ko, the meaning of kahel, Tagalog to, which is the color orange. The meaning of it is joy, happiness, fascination. So for you, ano ang the best kahel moment mo? Yung sa happiness po. Ano po, makapagpa-picture po sa Ben and Ben. Oy, oo nga, no? Oo nga. Kasi, ano po kasi, yun po yung lagi ko pinapakinggan. Kahit po,
malungkot man ako o masaya. Oo, dream ko din 'yan na makapag ano sila, makapagpa-picture sa kanila. Pero kasi hindi ko naman sila madalas pinakikinggan. Siguro ngayon, yeah, Four of Spades. Kasi syempre, 'di ba, trending sila, 'di ba? Kaya ano, 'yun, more on Four of Spades. Parang binabalikan ko yung music ng Four of Spades ngayon. So, ayun, yun lang naman. And ayun na nga, this is a wrap. Yun na nga. And syempre, bago ang lahat, magpapasalamat ako sa iyo, Zandy. I know this is like a tight time for this guesting kasi tinatarget ko lang na 1 hour yung ating stream. Pero thank you so much, guys, sa lahat po ng dumaan, which is si David De Guzman. Hello, shout out to you. Yahoo! Wow, Ate Zandy, sabi niya, hello. Kay Shane Apostadero, hello, good afternoon to you. Ayan, at kay Tita Nane, thank you so much po. See you po at babalik kami po dyan sa Binangonan. Talagang pag ano, malayo lang po ang aming kabandang si Kit Gonzales. Taga Farvey siya. So pag pumunta po siya ng Binangonan, so from north to east, sabi nga ni Francis M. So medyo malayo po talaga siya. Kaya hindi kami makakommit kay Zandy, makatugtog sa BNC Productions. Pero soon, babalik kami diyan. Ano lang tayo? Chill lang muna. At gagawin muna namin, bibili muna kami ng helicopter. Grabe. Grabe kasi yung traffic ngayon, promise, like yung in-spend namin na time sa traffic, like grabe, 1 to 2 hours, minsan 3 hours pa. Kaya yun, medyo nakaka-stress siya. Pero anyway, ayun na nga, Zandy, like what I mentioned, we're already done, and this is your time to plug your upcoming performances, appearances, like upcoming project as well. Promote your band, lahat ng socials, lalo na ang ang Wings on the Go. So go ahead, lahat ng mga gusto may shoutout mo na rin. So let's go. Sa September 13 po pala, Saturday, if di po kayo busy, may event po kami sa Wings on the Go Binangonan, syempre po under BNC Production. And syempre po tutugtog din po yung banda kong BNC. And syempre po meron pang mga ibang banda na tutugtog. And ayun po, may Spotify po pala kami ng banda kong BNC. Stream niyo po yung kanta namin na Hanap Ka. Nandun po yun. Inaamag na. Kasi isa lang po yung kanta namin dun eh. Kaya, stream nyo na po, parang awa nyo na. Oo, madadagdagan na yan. Then, mga susunod, yun pa lang naman po yung ganap ko. Pero, yun po. Then, ayun po, please like and follow BNC Production, and syempre, Wings on the Go Binangonan. Magpa-deliver na rin po kayo. Hanggang 11 p.m. po kami ngayon. Ayun. Thank you so Masarap po yung pagkain. Ano? Masarap po yung pagkain. Oo nga. Masarap ni promise. Ako na-witness ko kung gaano kasarap po yung pagkain nila dyan. Kaya sa lahat po na nandyan sa Binangonan, go ahead at punta po kayo sa Wings on the Go. At ayun, tikman nyo po ang masarap nilang chicken. At iba pa, meron pa sila mga ibang pagkain dyan. Pero natikman ko kasi yung chicken. So masarap. Ayun. Alright, so thank you so much, Zandy. Maraming salamat sa pag-guest dito sa Kahel Stories Live. I really appreciate your time. I hope makabalik kami dyan soon. Hindi na natin patatagalin yan, pero soon, sige, kakausapin ko yung mga kabanda ko. Pero sige, balitaan na lang tayo, and good luck sa mga events mo sa BNC. I hope dito makapunta naman kayo dito sa BNC, at mag-ano naman kayo, tugtog naman kayo dito sa aming area. Ayun. So yun. Okay po. Kita-kits soon, and ingat ka palagi, ha. Bye. Thank you po. Ingat din po kayo. Yes, thank you so much. Bye. Thank you po sa mga nanonood. Shoutout po sa inyo. Thank you Bye-bye. po.
Alright, so that's Zandy San Jose of BNC Productions, and Wings on the Go, isa siya sa mga owner. So, ayun, medyo tinight lang natin ang ating episode ngayon dahil kasi, dahil kasi, merong mangyayari dito sa bahay, like some renovations or quick repairs here in the house. So, medyo mag-iingay po sila. So, I have to cut the episode short. And syempre yung episode talagang minamaximize lang natin ng 1 hour at least. So ayun. Pero maraming salamat po sa mga sumubaybay, dumaan dito sa Kahel Stories Live. I hope you keep on supporting Kahel Stories Live by means of like and share this stream. At syempre follow nyo po kami sa Facebook. Meron kaming YouTube. Lahat po ng episode namin nandoon sa YouTube. You can check all of our episodes there. Ayun, subscribe po kayo sa amin. So, yun naman po. Again, ang natutunan ko po sa araw na to, like gaya po na sabi ko sa inyo, yung pain po, parte po ng buhay natin yan. And pain set us free from suffering. And this will be our biggest motivation. Pero natutunan ko kay Zandy ngayong araw na to, pag kaya ng iba, kaya ko ring gawin. 'Di ba? So, walang pain, walang struggle or anything na makakapag-stop sa'yo. Kundi gawin mo lang kung anong gusto mong gawin. Kung kaya na iba, di gagawin mo din, di ba? So, nothing will hinder you from anything that you want to do in your life. So, ayun na naman. So, guys, thank you so much. Another week, another episode. And next week, another guest na naman tayo. Kung meron, di ba? Di ba? Pero every Sunday na po tayo kasi ito na lang po yung aking bakanting time. So, by the way, my name is McCoy Hidalgo of Orange District. Shoutout sa mga kabanda ko, kay Eman, kay Kit, kay JM, sa buong team ng Orange District. Thank you so much. And see you guys soon. See you next week. Only here, the best Kahel Stories Live. And I love you all. Good afternoon. And ingat po kayo. And maraming salamat po muli. Bye!